Kasi kung talagang gusto niya at attracted siya sa'yo ng sobra-sobra or mataas ang attraction niya sa'yo or interest niya sa'yo, gagawa siya ng way para maramdaman mo yung interest niya. Kasi ganun ang babae. Hindi porkit inintay mo sila ng matagal, ibig sabihin nun, magugustuhan ka na nila. No. May mga babaeng mafe-feel bad about that na pinaghintay ka nila. Pero para sa karamihan, ego boost sa kanila yun. Hey, what's up mga ropa? Ito po yung lingkod suplado mo to. Okay mga ropa, wag na natin patagalin. At meron akong paparinig sa inyo. Of course, ang paborito nyo, si Coach B. Common mistakes of men will be, what's your name? What's your number? Paano? How does one approach? So on a more advanced courses that we teach men, one of the theories that we use is the Benjamin Franklin effect. When he was run as a president of the United States, meron siyang kakompete sa position. Instead of competing with him, he went and borrowed a book from his opponent. As a result, naging friends sila. Bakit? We tend to like people that we do nice things for. Kung ikaw, enemy kita, nanghiram ako ng book, pinahiram mo sa akin yung libro, anong mararamdaman mo? Iisipin mo, maybe like she's not that bad. Kasi if she was that bad, I would have not lent my book. When you translate it into dating, and women can do this as well, instead of approaching them like, hey, what's your name? What's your number? What you do is, hey, do you mind handing that tissue, please? Do you mind paabot ng tubig? After you give me what I ask for, I would say like, oh, thank you very much. I'm Vanessa, by the way. Psychologically, you're thinking, nagpakilala siya kasi tinulungan ko siya. The premise is, it has to be easy, doable task. Pwede like, uy, Hindi pa pautang yung na gasa ko yung kotse ko. Diba? Okay mga ropa, ito yung pinag-uusapan natin last time na compliance test. Okay, yung pwede kang mag-ask some favor, yung ano naman, reasonable favor naman, yung hindi naman yung parang too much, di ba? Kaya nga kung kaya nyo gawin yun sa isang babae or nagagawa nyo sa karamihang babae, alam nyo na kagad yung mga pwedeng maging kasagutan sa inyo mga tanong kung trip kayo ng babae or kung mag-e-effort pa ang babae sa inyo. Kasi pag talaga na-master nyo yung compliance test, mga ropa, ang inyong lingkod, ito madalas ang ginagawa, compliance test. Hindi lang also pag-build ng attraction, it's also good for building rapport. Okay? Magagamit mo rin to sa hindi lang sa babae na gusto mo, kundi sa mga tao na makikita mo kung ano yung pwede pang gawin sa'yo or kayang ibigay sa'yo or magawa sa'yo. Gets mga ropa? Kaya napaka-importante ng compliance test. But since pinag-uusapan natin ay mga kababaihan madalas, so dun tayo magpo-focus. Okay? So, compliance test mga ropa, wag na wag nyong aalisin na dapat ang babae may gawin para sa inyo. Hindi dapat na laging ikaw yung may gagawin para sa kanila. Yes, tayo nag-i-initiate ng conversation, tayo nag-i-initiate ng date, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo na sila bibigyan ng chance to do their part. Okay? May part sila, hindi lang yung magpaganda, hindi lang yung sumipot sa date, kundi yung may gawin sila para sa atin na karapat-dapat sila dun sa oras na ibibigay din natin para sa kanila. Gets? Tandaan mo, mahalaga ang oras mo, ropa. Alright? Hindi yung nakikita mo is mahalaga lang yung oras nila. Kaya nga kung merong mga babae na makakadate nyo at pinaghihintay kayo ng more than 30 minutes, then hindi na dapat yun. Hindi na dapat hintayin pa yun. Kailangan mo nang iwanan yun. Kasi cheat test ng babae yun eh. Dito nyo makikita kung gano'ng kaka-down sa kanya. Okay? Maraming ganyan mga babae, mga ropa. Believe me, pukin ng ina. Tinest na tayo ng ganyan. Okay? Ilang babae na nag-test sa atin ng ganyan. Pinaghihintay tayo. Pero syempre, andun yung depende kung gaano kalalim ang inyong rapport. Pero pag first date at sobrang late niya, hindi na talaga. Hindi talaga pwede. Kasi may mga babae talaga susubukin ka para lang malaman nila. Kasi ego rin yan sa kanila eh. Magpapalit sila, paghihintayin ka nila, doon nila malalaman kung gaano kaka-down sa kanila. Pero yun nga, yun na yung start ng kalbaryo mo. Pag hinintay mo talaga sila sa kabila ng malinis na intention mo sa kanila. Gets mo? Hindi porkit hinintay mo sila ng matagal, ibig sabihin nun, magugustuhan ka na nila. No. May mga babaeng mafe-feel bad about that na pinaghintay ka nila. Pero para sa karamihan, ego boost sa kanila yun. Uy, hinihintay ako. Kasi mga tactic din nila yan. Yan yung mga tactic ng mga kababaihan pagdating sa dating. Kasi alam nila sila yung may leverage eh. Tayo nag-aya, tapos ikaw pa yung nauna. So alam mo na kagad. Kaya nga bibihira sa babae yung sila talaga nauna. Kaya kung ang babae nauna lagi sa date, then she's a keeper, bro. Okay? Yun yung mga for keeps. Kaya wag nyo hayaan na laruin kayo ng mga babae kasi nga gusto nilang malaman kung gaano kanila kagusto. Gets? Part ng compliance test yan, mga ropa. Kung mauuna siya sa date nyo ng let's say 10 minutes to 15 minutes, then it means lang na talagang she really likes you. Na talagang na-appreciate niya yung oras na ibibigay mo sa kanya. Diba?
And how much more pag sa second date, sa third date, lalo na pag nag-open ng legs. Hindi natin dito pag-uusapan kung gaano siya ka-easy, okay? Pag-uusapan natin dito is kung paano yung game mo at kung paano dapat nagre-reciprocate ang babae. Gets, mga ropa? Kaya again, mga ropa, compliance test. Lagi niyong bigyan ng test sa mga babae at kailangan nila mag-comply. Dito natin masusubukan or dito madedevelop yung attraction nila sa atin, okay? Hindi pwede na tayo lahat gagawa ng effort. Kailangan meron din sila sa part nila. Especially, yun nga, yung hindi malate sa date, yung mag-reciprocate or yung mag-update kung nasa na sila. Yan yung mga simpleng bagay na pwede mong makita na talaga may ginagawa siyang way para malaman mo or makarating sa'yo na gusto ko rin itong ginagawa ko para sa atin dalawa. Kasi pag inano mo yan, pinigilan mo yan, may mga lalaki hindi ako na, hindi okay lang, hindi. Come on, man. Pag ganyan ka lalaki, ang nakikita niya sa you're so fucking nice na hindi ka sanay na pinagsisilbihan ng babae. Kaya nga, be a fucking cocky, be a fucking confident. So, alam naman natin ang babae na hanap yung confident guy, dominanting lalaki, superior na lalaki. So, kung ganun ang arte mo, no, it's fine, no, it's okay. What the fuck? You're acting so fucking nice na alam naman natin na hindi naman totoo. Di ba? Alam natin na karamihan sa lalaki gusto natin, pinagsisilbihan tayo ng babae gusto natin. Di ba? Kasi gusto natin na submissive na babae. Kaya nga, it doesn't make sense na panay-tanggi ka sa mga ginagawa ng babae sa'yo. Di ba? May incongruency. So, ano yun? Parang ang dating nun. Parang tinatransfer mong energy nun is, sorry kasi hindi ako sanay sa ganitong trato ng babae. Kasi lagi akong tinatrato ng mga babae na talagang parang ginagamit lang ako eh. Or minsan pinapaasa lang ako. Or hindi talaga ako sanay sa ganito. May pinagsisilbihan ako. Sa amin nga, utusan ako eh. Karamihan na naging girlfriend ko, inutus-utusan lang ako eh. Atid sundo, tapos malalaman ko, nakikipag-date na sa iba. Or minsan yung mga babae nililigawan ko, minsan pre-meal lang pala gusto. Di ba? So yun yung mga pwedeng tinatransfer mong energy sa isang babae. Kaya mga ropa, pag ang babae may ginagawa maganda sa atin, iyan nyo lang. Di ba? Tsaka dapat naman talaga pagsilbihan nila tayo. Di ba? Kasi nga, yun ang hinahanap natin sa babae. Yung submissive na babae. Ngayon kung at early stage pa lang ng dating or relationship, hindi na nila kayang gawin yung mga ganun. Then, what do you expect in the long run? Do you think she will change? No. She will not change, bro. Kasi kung talagang gusto niya at attracted siya sa'yo ng sobra-sobra or mataas ang attraction niya sa'yo or interest niya sa'yo, gagawa siya ng way para maramdaman mo yung interest niya. Kasi ganun ang babae. Okay? Kasi nga, they are hardwired na gawin nyo sa lalaki na the best na, or sa lalaki na nakikita nilang the best. Ngayon, kung bibigilan mo yon, then you are acting in a weird position na dapat hindi naman. Kasi pang-sim yung ginagawa mong gano'n. It's okay, no, it's fine. Ulul. Hindi gano'n, di ba? Para kung lumuhod na sa'yo, sabihin niya, sige, baba mo yung shorts mo. O, ano gagawin mo? No, hindi pa naman kita gano'n kilala. Ulul! Kaya mo pagsilbihan ka niya. Pero yun nga, kailangan mo pa rin mag-ask or mag-command sa kanya. Alright? Especially pag nasa relationship. Kasi you need to lead her eh. Di ba? So paano mo siya malilid kung ikaw mismo takot kang magsabi sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin? Or nahihiya ka na sabihin kung ano yung dapat niyang gawin? Di ba? Yung simple things na lumuhod ka. Oh. Hindi mo naman sabi kasi naiiyak ka. Baka ang isipin niya, napakamanyak mo. No, you need to embrace your masculinity. Di ba? Tsaka kung nakikita mo talaga na itong babae na to, talagang trip na trip ka or gustong gusto ka, I don't think natatanggi siya. Believe me, Ropa. Believe me. Tangina. Kahit trabaho niya, tataliguran niya. I mean to say, maglilib yan, di papasok yan para sa'yo. Or pwedeng pwede mag-early out yan para sa'yo. Gets yung mga ropa? Or pag sa school, pwedeng umabsent yan para sa'yo. Yan yung mga babae na gagawa ng way para lang mapatunayan niya sa'yo na gusto ka nila. Gets? Kahit exams niya, willing siyang ma-compromise. Di ba? Pero wag naman sana umabot na gano'n. Para ka naman tanga nun. Hindi mo na na-inspire yung babae. Talagang nagiging sabotahe ka na rin. Di ba? Pag gano'n na pinapabayaan niya na yung sarili niya or yung pag-aaral niya na dahil sa'yo. Well, may mga gano'n naman na hindi mo maiiwasan. Pero yun nga, hindi dapat gano'n ang mangyari. Alright? Na ikaw ang nandyan, ikaw ang lalaki, ikaw ang maglilid sa kanya. So dapat hindi siya mapunta dun sa situation na parang napapabayaan niya ang kanyang sarili at lalo na ang kanyang pag-aaral or ang kanyang trabaho. Well, it's a good thing na malaman na nagka-cancel siya ng lakad or uma-absent siya para sa'yo kasi it shows lang na talagang gusto ko niya makasama. Di ba? Ibig sabihin, mas matimbang yung mga kasama kanya kaysa makasama yung mga ka-office mate niya at that moment. Di ba? Pero kung let's say talaga napapabayaan niya na yung kanyang pagtatrabaho at pag-aaral, then hindi rin maganda. Gets? Again, mga ropa, compliance test. Lagi niyong dapat ginagawa sa babae yan. Ito rin yung way para malaman nyo kung talaga nga susunod ang babae sa inyo o magko-comply sa inyo. Basta dun lang sa alam mong kaya pa niya. Gets?
kahit na sabihin mo na nagbebembangan na kayo, there are things na pwedeng hindi rin kaya ibigay ng babae. Meron mga bagay pa rin na hindi siya kayang ibigay. Pero when it comes to attraction, if you want to build more attraction, na gusto mo talaga ma-attract siya sa'yo na sobra, then she needs to comply most of the fucking time. Yun yung dapat mong gawin. Okay? Basta yung mga favor na talagang kahit pa paano manageable, di ba? Yung alam mo na kaya niya. Tsaka na humingi na sobra-sobrang favor pag alam mo na talagang there's something going on na mas maganda sa inyong dalawa. Kung may timing din, hindi pwede na basta-basta hingi ka lang ng favor na wala man lang emotional tension. Okay? Anyway, continue natin sa live yan. So yun lang mga ropa, I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Ang dilim dito. Naka-shades pa ako. Stop recording.